Good evening po, Yusek Aboy. Good evening, Joey, Sir Ed, Ma'am Maricel. Happy holidays po sa atin lahat. Happy New Year, Yusek! Happy New Year po. Opo. So nakarating na sa inyo talagang medyo overdrive ang pang-scam ng mga tao, especially itong mga araw na ito, no po? Tama, Joey, no? Parang marami tayong report ngayon ng mga empty catcher activities. Yeah. So tayo rin naman na puspus din at huli. Pero actually, ang long-term solution nito is i-sunset na or i-phase out na yung 2G and 3G technology natin pagdating sa mga SIM card signals natin, no? Kasi dito sila naglalagay. Tama yung sinasabi, kinukwento ni Jovi kanina, narinig ko madalas po kasi, ang tawag dyan yung thread hijacking. Papasok sila doon sa mga threads na legitimate threads ng mga bangko natin, ng mga utilities natin, LTO, MMDA, minsan nga pati PCSO, at saka nanalo ka, hindi ka naman tumataya. So, talagang puspusan din yung activities nila, at saka nagbabali sila. Tapos umiikot-ikot sila. Very mobile sa mga empty catcher devices na to. So, ang mapapansin mo, tama, one is may link doon sa mga text nyo. Pinabawal na ho ng ating NTC ni Commissioner Ella Lopez, no? Pangalawa, makikita nyo, kahit mo sa ibang phone, isang message lang lumalabas lahat. Iba-ibang, alam ba, smart load dito ka. Yeah. Isang message lang kasi, hindi siya nanggagaling doon sa courier mismo, nanggagaling siya doon sa road towers na tiyatawag natin. So nakakapasok talaga sa threads natin. Kaya nilang pasukin. No? Parin, sir, they're able to spoof the number of, for example, LTO? How does that work? Yeah. Hijacking. Ina-hijack nila. It's not spoofing actually, Sir Ed, no? What they're doing is they're backing the legitimate signals of the telcos. Tapos nagpapatus siya ng sarili niyang signals. Kaya nga ang tawag natin doon sa empty catcher signal, ang tawag natin sa kanya is rogue cell towers. Kasi binablock niya yung mga numbers ng mga, o yung mga signals ng mga telcos, tapos nagpapasok siya ng signals niya ng sarili. Kaya nababypass niya yung mga restrictions natin. For example, the restriction is bawal magkaroon ng hyperlinks or links doon sa mga text messages natin. Na-hijack niya. So it's an illegal cell site, in other words, that's mobile. Yes, illegal to. So pag nahuli natin siya, actually marami na tayo nahuling ng ganito, no, Sir Ed? At ito. Pero kasi, ang mahirap dito, the challenge really is, ang mobile siya, sa sobrang mobile niya, iikot-ikot lang siya, tapos sa sobrang little device, it can fit into a car. Minsan, the size of a backpack, okay na. So isipin niyo yun, Sir Ed, no, Jovi, tsaka Ma'am Maricel, ang pag sa sasakyan niya, sa hinto lang sandali, bato na signal, alis na naman kaagad. So, yun yung challenge ng law enforcement natin. Yeah. So, Yusek, bukod dun sa sinasabi po ninyo kanina ng mga link na kasama doon sa text messages, kung napapasok nila yung mismong thread nung legit na nagsesend ng message, ano yung mga red flag na pwedeng sabihin ng mga ordinary people na, uy, mukhang peki ito, mukhang iisahan ako nito, mukhang scammer ito? Well, unang-una kasi parang they prey on the greed eh. For example, may mga mag-text siya na nanalo ka, tapos they also prey on fear. So, pag fear naman yan, they expect you to panic. For example, yung nangyayari sa mga bangko, may problem yung bangko mo, kailangan mo mag-send ng OTP, send me the OTP. Yung pala sila na nag-access doon sa mga bank records mo, hinihingi na yung mga OTPs. And most especially, parang halimbawa naglalagay ng hyperlink, yun talaga yung pinaka-telltale sign yan. Kasi pinagbawal na talaga yan eh. Even the telcos, even yung government, bawal na kami maglagay ng mga hyperlinks dyan. Bawal? As in, since it's already illegal? Okay. Kasi dati it was just discouraged eh. Pero it's bawal na pala talaga. Bawal. So yun, bawal na talaga. Para po simple, at this point, bawal mag-text ng hyperlinks. Hyperlink, oo. Yung clickable so, mapapansin nyo, Sir Ed, pag dinadrive natin yung mga kababayan, for example, ating government, we want to drive an information campaign. Dinadrive namin sila through a hyperlink, pero sabi namin na ito ang i-type nyo doon sa mga browser nyo para madala kayo dito sa mga links na to. Paano yun, Yusek? Once na nagkamali, na-click for example yung hyperlink na yan, automatic ba na mananakaw nila yung data doon sa ginamit mo na gadget? Ganun ba yun kadali? Yun naman ang maganda dyan, Ma'am Maricel, hindi siya automatic. Usually, it really takes the participation ng niloloko. For example, talagang kinakabahan ka, kung gusto ko na ma-access yun para makita kung nagkaroon ba ako ng fines, ng penalties, o nabawasan ba talaga yung may activity ba talaga.
pagkapapanik ka, papasok mo ngayon yung pangalan mo, yung bank account login number mo, yung details. cellphone number mo. So yun, tapos ang later on pa, yung pag yung OTP rin, ibibigay mo rin, itatype mo rin doon. Importante OTP. Pansin ko sir, for example, I got a text supposedly from the LTO. Nakalagay nga LTO eh. Tapos distracted driving Non-contact. violation. Correct. Tapos click this link. Pag binasa mo yung link, mukha namang legit kasi ltoportal.com. So kung hindi ka sanay, kiklik mo lang 'yon. Then you realize na ang government agencies do not use .com. O No. .gov. They use .gov.ph. Yes. .gov.ph po kami, Yes, tama po. yes. At saka tama ho, yun naman yung binabanggit mo sa Ed kanina, yan yung spoofing. When you spoof, pinagmumukha mong legitimate yung isang bagay na scam. Yeah. So that they copy, they spoof the website, they spoof even yung mga mechanisms, pati yung user interface, ini-spoof din nila. So kung sanay ka sa LTO, baka magduda ka talaga. So importante rin yan. At saka Sir Ed, ano pa nga yan medyo mababaw pa nga yan. Yung iba, yung .gov.ph, minsan na nakikita rin kami .gov. nagagawa Pero yung ibig na DOV, D0V. Nakalagay. So hindi halata. Hindi halata. Oo. Okay, to summarize, Yusek Aboy, siyempre, basta don't click kapag kami mga ganyan. Kasi Kahit bawal mangyari. yan. Bawal na yan. So malinaw yun, bawal yan. Pero kung na-click naman, basta huwag ka magsasagot sa mga tanong. Tama ba? Maging madamo tayo sa information natin. Okay. Yung mga di ba, minsan masyado tayong trust giving to sa mga information natin. Basta maging kalmado lang, maging maging aware lang tayo. Kasi talagang ang talagang ginagamit kayo sa data is yung takutin kayo or gamitin yung greed natin So those are the two things. Pag nangingibabaw na yung takot sa atin, kalmahan lang natin, step back, tapos tayo mismo yung mag-click doon, tayo mag-type ng link, huwag kayo mag-click yung link, tayo mag-type mismo ng address para puntahan talaga natin and to verify, para nakikita natin yung address, yung legitimate link or legitimate address, whether it's a bank, sa utility, or sa government institution. Pero Sek, sabi nyo kanina, parang the solution to this is tanggalin na yung 2G and 3G. Tama ho ba? Ginagawa na ho natin yan, Sir Ed, no? So, kinausap na natin yung mga telco sa pamamagitan ng pagpupulong natin sa kanila. Pinawanahan to ni Secretary Henry Aguda ng DICT. So, nag-agree na sila na isa sunset na, Phase just out. giving them time para i-phase out yung mga to. So, nangako naman sila yung 3G yata mas nauna. By the end of this year, wala ng 3G. Yung 2G na lang. Kasi yung ibang mga gamit natin, like yung mga dating mga signals ng RFIDs natin, gumagamit pa rin ng 2G. So, yun na lang talaga ang hintayin natin. Nangako naman sila, mid next year, wala ng 2G. So, mas mababawasan yung problema natin dito sa mga INSI capture devices. Saka sir, sayang may mga telepono pa akong analog. 5110? Mga ganon. May mga Ayun lang, hindi na parang natin zombie magagamit yung mga apocalypse. analog natin. Okay. Sorry, Yusek Pahabol, yung sinasabi mo kanina na umiikot na mga gadget para Yung mga INSI catcher. Yes, yung mga easy catcher na ganyan. Parang ang tagal ko na rin naririnig niyan Pero hanggang ngayon meron pa rin, hindi pa rin talaga nawawala yan. Tapos, paano ba yun? Kung halimbawa, hindi naman namin malalaman kung may umiikot, gaano ka-safe? Halimbawa, kung magkakaroon ka ng mga online bank transaction, okay lang ba na mag-connect dun halimbawa sa mga wifi ng mall? O paano kung gagamit kami ng mga e-wallet? So, ang ginagawa ng INSI catcher devices, binablock niya lang yung mga signals. Pero hindi siya makakapag-receive ng mga pinatype mo. So, parang maaari lang siya magbato ng mga link, maaari lang siya magbato ng mga messages, pero hindi siya makaka-receive nun. Kasi, lang talaga siya, text blaster siya. At its very core, it's a text blaster. Ang INSI catcher devices. Kaya nga, ang niyan, may kailangan pa rin context paano yung scam Okay. Either yung tataputin ka na may ticket ka. So may context pa rin bakit kailangan i-click yung link. Sige. Okay. Yusek Aboy, thank you for joining us tonight sa STL. Happy New Year sa'yo. Happy New Year, sir. Happy New Year po. New Salamat Year. po. Thanks, Yusek.